AM MTX 180 tayo. Pero before muna natin simulan, syempre, intro muna tayo. Madre, FKM MTX 150. Pero syempre, before natin ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka basic specs or technical specs na meron dito mismo sa unit na ito. Wow. Technical specs ng motorsiklo na to. Syempre, simulan natin i-walkthrough at ikutin yung pinaka-actual na unit para makita natin yung kung anong meron dito sa motorsiklo na to. By the way, meron silang dalawang available color na ito mga dre. Meron sila ditong gloss white tapos isang matte brown color. Doon mismo sa may bandang likuran. Ayan. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng FKM units, pwede nyo ako i-PM, pwede kayong mag-comment dito mismo sa actual na video ko na to, or pwede nyo akong i-PM dito mismo sa Facebook page ko. Ayan, makikita nyo lang dito mismo sa pinakababa ng mismong video na ito. So, syempre, simulan na natin. Ko na obserbahan dito mismo sa motor na to, especially yung design niya, very unique. Ayan, ang daming kakaiba dito mismo sa actual na design ng motorsiklo na to. Pero syempre, sisimulan muna natin dito mismo sa pinaka wind visor niya or pinaka windshield niya. Since eto take note lang din mga dre, non-adjustable yung windshield niya dito sa harapan. Pero good thing kasi may kalaparan din yung windshield niya dito mismo sa unit na ito. Since ayan, medyo may kalakihan din, obvious naman dito mismo sa pinaka shape nung actual na motorsiklo na ito pagdating mismo sa kanyang windshield. Then marami din ako napansin dito na ito, katulad nito, yung mga design na to, although simple, lang yung actual na design para dito mismo sa motorsiklo na to, is hindi naman siya magpapatalo in terms of sharp curves and edges, since yung mga ganyang klase ng design is good for aerodynamics na rin pag halimbawa na minamanayon nyo na itong mga ganitong klase ng motorsiklo sa daan. And syempre, design nito for a daily commuting type na bike is natural lang din talaga na meron din talagang may mga ganitong design para dito mismo sa mga motor na to, including yung pinaka chin niya dito. Ayan, then same din yung pagkaka-design niya, halos umakmang-umakma din talaga yung actual design ng headlight niya pagdating dito mismo sa pinaka-body. Ayan yung mga isa pa sa mga na-obserbahan ko dito. Parang may air scoop siya dito sa ilalim. Hindi pa siya butas. Ayan. Punta naman tayo sa actual na headlight. Ayan, mapapansin din natin mabuti dito mismo sa motor na to is meron siyang DRL, taka-LED na po yun pareho mga dre. Tapos meron siyang quad projector light sa may bandang harapan. Ayan. So, possible kapag ginamit natin itong motor na to in terms of night ride, kayang-kaya na nito mag-produce ng magandang ilaw pagdating ng this oras ng gabi. Halimbawa, binabiyahe natin itong motorsiklo na to, pauwi tayo ng trabaho, or even galing tayo sa isang malayo ang ride. Siyempre, masisigurado natin yung pinaka-quality ng actual ganitong klaseng LED light, since isa tayo, saksi tayo sa mga kayang ibigay at kayang i-produce na actual na liwanag ng mga ganitong klase ng ilaw sa motorsiklo, since yung RF175 ko is ganito rin yung setup na ginawa doon mismo sa motor ko. So yun, then bukod pa dyan, makikita din natin dito mismo malapit sa headlight yung dalawang turning lights nya, dalawang pahabayan, which is isa rin sa pinakamaganda at pinaka-unique na design na nakita ko ngayon sa mga Maxi Scoot. Then LED na rin yung ginamit nila na ilaw dito mismo sa may bandang harapan. Isa pa yan sa mga na-obserbahan ko dito sa may motorsiklo na to. Ayan, napakaganda nung actual na design ng motorsiklo na to. Ayan. So, dito tayo sa may bandang baba, sa mismong wheel section. Ayan. So, kung mapapansin din natin mabuti, naka-telescopic fork suspension na rin ito. Ito yung actual na fender niya. Hindi naman siya ganun ka-extended. Tama lang din mismo sa gulong para ma-cover up ng yung pinaka top section ng actual na motorsiklo. Naka-rounded disc brake na rin. Plus, meron din siyang single piston caliper na naka-indicate dito mismo sa kanyang preno. Then, yung actual na gulong niya, pang city driving din.
Meron siyang tire size na 100 by 80 by 14 dito mismo sa may bandang harapan. And take note mga dre, sa pagkakaalam ko is naka-tubeless na rin itong gantong klase ng gulong para dito mismo sa scooter na ito. So punta tayo dito mismo sa pinaka rider section. Tayo dito mismo sa pinaka rider section. So isa sa mga napansin ko dito mismo sa motorsiklo na to is yung kanyang instrument panel. So take note mga dre, naka-digital instrument panel na din ito. Then ayan, makikita nyo sa taas yung pinaka-actual na itsura ngayon kasi hindi ko pinaka-actual na itsura na ito kasi hindi ko pa totally ma-demo to since hindi pa totally activated tong motorsiklo na ito. Then bukod pa dyan, sa kanyang actual na handlebar, ayan, fully covered pero napakaganda ng pagkaka-design dito mismo. Especially, first time ko makakita ng gantong klase ng design dito mismo sa gantong klase ng Maxi Scoot. Nakalagay din dito yung pinaka-emblem nung brand nila which is yung FKM. Tapos, punta tayo dito mismo sa pinaka-controls niya. So, ito yung right side controls niya. Instead of kill switch, meron sila ditong idle stop system or idle stop switch. Pwede natin i-on and off. Plus, headlight switch. So, for DRL, then headlight. Electric start or electric ignition button for this motorcycle. Plus, dito naman sa may kabila, sa may left side is meron silang menu button. Tapos, passing light sa likod. High beam and low beam. Turning lights. Tapos, meron din sila ditong horns para dito mismo sa bike na ito. Then, ayan, take note na lang muna mga driver. Ignition system niya, okay, baka may magtanong sa inyo kung hindi susi pa rin ba itong motorsiklo na to. Well, hindi. Naka-keyless technology na rin po itong FKM MTX 180, pero meron siyang backup na susi. If ever na hindi gumana yung actual na keyless nyo, po pwede nyo itong gamitin para mapagana pa rin or ma-switch nyo pa rin yung motorsiklo ninyo if ever in case of emergency. So, isa pa sa kagandahan dito mismo sa unit na to is meron siyang 2 side pockets na available. So, meron dito sa left, itong left na to is meron siyang indicated na USB charging port if ever na kailanganin nyo mag-charge ng cellphone nyo during your trip or during ng biyahe ninyo or ride ninyo. Medyo may kalaliman din itong left side na side pocket. Then ito namang right side. Ayan. So medyo may kaliitan lang yung bunganga nito pero saktuhan lang din yung lalim nitong bulsa na ito. So pwede nyo na din ilagay yung mga daily necessities nyo para sa motorsiklo na ito. Ayan. Marami kayong pwedeng mailagay dito mismo sa actual na bike na to since meron na rin naman na siyang dual side pocket sa magkabila ang gilid ng motor na ito. Then tulad din ng iba pang Maxi Scoot, meron din sila ditong gas cap dito mismo sa may bandang harapan. So ito yung pinaka-actual na gas cap niya. Dito na yung pinaka-gas tank niya dito mismo para sa motorsiklo na to. Then, makikita din natin dito mismo sa side na to yung pinaka-foot board niya which is meron din siya sa baba tapos meron din siya dito na pwede natin iangat paa natin habang nagdadrive tayo. Technically kapag may ganito, expect mo na agad na very relaxing i-drive yung mga ganitong klase ng motorsiklo sa daan, especially kapag medyo traffic at saka medyo malay ka ng konti kasi kakatukod mo. Pwede mo rin itungtong yung paa mo rito if ever na habang buwabiyahe ka para at least makapagpahinga ng maayos yung paa mo. Then punta tayo dito mismo sa pinaka-seats. Merong mataas na portion dito para sa OBR and good thing napakalaki rin ng kanyang upuan which is kaya din makapagbigay ng good seating comfortability sa mismong OBR natin. Plus dito mismo sa may rider side, ayan medyo mababa lang ng konti. Then malambot siya. Malambot siya. Sobrang komportable nitong sakyan if ever nang babiyahe kayo either malapitan, mid-range or malayo man yung papuntahan nyo na destination. Siyempre, naobserbahan natin yung seat, tapos itong grabber na napakalaki na po pwedeng hawakan ng inyong OBR, either syota nyo, asawa nyo, kabit nyo, or what. Kayo bahala kung gusto nyo i-angkas. Tingnan natin yung under the seat. Ayan. So yung under the seat niya is, ito yung kanyang battery section. Tapos ito yung pinaka compartment niya. So napakalaki rin. I think kakasya dito yung isang half face na helmet. Siyempre para malaman, kailangan nating i-demo yan later. Pakita natin. Yung second helmet dito.
Karan po muna ako, sir. Ayan. Shoutout sec, baka naman. Yan, cyan color. Wait lang, hawakan natin ng maigi. Bagong-bago pa naman. Siya to ah. Ano to, refined? Ah, refined katulad nung sa akin. Wait lang ah. Mahirap magas kasi yung bago eh. Check natin. Di. Try natin sa ibang pwesto. Yun. Hindi talaga nag-work. So ayun, di siya kasya dito mismo. Di kasya yung half face na helmet dito mismo sa compartment. So tingin ko kakasya dito nutshell na helmet, kaso ayan oh. Half face yan, madre ah. Ayan. Ay, di. Pwede talaga doon sa... Anong brand yan, sir? Sec din? Hindi. SEC din? And then JPX. Try natin. Ayan. Ano, mga ilang ano lang. Ano eh, yung mga maliliit na face helmet kagaya ng SEC Moon, mga ganun. Tapos yung spider na katulad dun sa ipad ko, ay sa bayaw ko. So, ayan. OBR foot peg, which is easy to access na rin. Saglit lang to si Kotin if ever eh. Depende na lang din sa OBR ninyo. Plus, ito yung actual na design nung kanyang CVT casing or yung crankcase niya, tapos yung kanyang air filter. May kalakihan din talaga, tumakma rin talaga sa pinaka-action ng motorsiklo. Ngayon punta tayo mismo sa pinakakabila. Alamin natin kung ano pang meron doon. Radiator. Since ano to, liquid cooled to. Upright na position yung kanyang exhaust, tapos yung naka dual sub tank na rin yung kanyang suspension dito mismo sa may bandang likuran. Kasi kaya na nito makapagbigay ng magandang play in terms of kahit na saan pang daanan mo to dalhin itong motorsiklo na ito. Then punta tayo sa pinaka tires section niya. Ayan. So take note, pang city riding tire din yung gamit nila dito. Then at the same time, ang sukat nito is nasa 120/70/14 dito mismo sa may bandang rear. Plus meron itong disc brake with matching piston caliper na rin dito mismo sa may bandang likuran. Take note, naka CBS na po ito mga dre ha, front and rear CBS or combi brake system na rin po yung integrated na technology para dito mismo sa kanyang braking system. So bukod pa dyan, napansin ko rin itong kanyang tire hugger sa taas na halos sakop na rin yung area ng gulong dito mismo sa may bandang taas. So magiging malaking advantage to in terms of para malesen yung pinaka-actual na dirt intake dito mismo sa motor papunta dun mismo sa pinaka-lalagyan ng makina motorsiklo na to. Then mapapabilis na rin yung pag-ano natin, paglilinis natin para sa motor na to. Well, para sa akin na, sa opinion ko lang, ewan ko lang sa iba. Well, ayan, punta tayo dito mismo sa pinaka-likuran ng motor. Natin mabuti na napakaganda at napaka-unique din ng design ng taillight nito mismo sa may bandang likuran. Ayan. Yung taillight nito, take note, is naka-LED na rin. Plus, meron din siya ditong LED turning lights dito mismo sa may bandang baba, which is technically more good looking din at this point para dito mismo sa motorsiklo na to. Napakalaki din ng fender niya sa likuran, which is sakop na sakop yung pinakabuong gulong para dito mismo sa unit na to. Then, meron din siyang indicated na plate light. Ayan, obviously. Meron na rin tayo makikita dito na actual na plate holder para dito mismo sa motorsiklo na to. Halos may pagkakapareho din pala yung tip nung exhaust na to para sa NMAX ha. Yan isa sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa motor na to. As of the moment, yun yung mga na-obserbahan ko sa motor na to. Again, available siya sa dalawang colors. So meron tayo ditong white color, gloss white, and also meron din tayo doon na matte bronze color para dito mismo sa unit na ito sa MTX 180. So syempre, natapos na natin i-explore yung motor, kailangan na natin gawin yung next step. Seat height test. Tingnan natin.
5 yung height ko. Ayan. Medyo deep ko dito sa motorcycle na to. But again, magaan siyang dalhin. Magaan siyang dalhin ha. And turning rate is good din. Dali mo lang sa nagiging ko. It is, napakaganda rin yung ating motorcycle na to. For sure. Then, ayan. And in terms of seating or pag-upo ko dito mismo sa bike na to is napaka-komportable. This is malambot yung upuan, tapos nag-a-adapt siya doon based doon sa kung ano yung actual na upuan na ginagawa ko dito mismo sa motorcycle. So yun yung mga basic observation. Tapos sinasakyan ko. Then at the same time, mas magiging relax pa yan kasi bakit? Pwede mo mag-go mga to, based mo kung anong posisyon na mas komportable ako check. So yun yung mga observa ko. Okay. So, natapos na natin reviewin. Alamin yung pinaka-technical specs at ikutin tong motorsiklo na to. So, syempre, jump on na tayo sa price breakdown para sa unit na ito. So, ayun. Flash na natin sa screen, mga dre. Breakdown dito mismo sa motor na to. So, ayun, affordable na rin siya in terms of this price and at the same time murang-mura na rin. I hope nagustuhan nyo itong mga video na to. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng units dito mismo kay FKM, hindi lang itong MTX, hindi lang itong Pulsar, syempre, pati na rin yung iba pa nila dito. May available din sila ditong Juke, tsaka Space na scooter. As of today, dito mismo sa FKM Caloocan, PM nyo lang ako or comment lang kayo dito mismo sa aking video. Then, kung pwede ko kayong i-assist if ever na kung gusto nyo kumuha ng unit dito mismo sa kanila. So, ayun. So, as of the moment, hanggang dito na lang muna tayo, mga dre. Keep safe and stay safe always. So, ayun. Ingat kayo palagi. Jumps out. Maraming salamat.